Kahit may itinakda ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP ang Agriculture Department, mataas pa rin ang presyo ng karneng baboy sa ilang palengke sa Metro Manila. Sa NEPA Q-Mart, umabot po sa 350 pesos ang kada kilo ng laman, habang 420 pesos kada kilo ng liempo. Mas mataas po yan sa MSRP ng DA na 330 pesos sa kasim at pigi at 370 pesos para sa kada kilo ng liempo. Mas mataas din sa MSRP ang presyo ng karneng baboy sa retail market sa Maynila. Umabot kasi ng 400 pesos ang kada kilo ng laman, habang 450 pesos naman ang kada kilo ng liempo. Bahagya pang mas mahal sa karneng baboy ang kada kilo ng galunggong na umabot na ng 400 pesos kada kilo. Ang sibuyas naman 300 pesos ang kada kilo sa parehong mga pamilihan. At dahil palapit na nga ang Pasko, magpapakalat o matauhan sa mga pamilihan para maiwasan ang hoarding, profiteering, panic buying at iba pang posibleng kaguluhan. 2 linggo bago ang Pasko, ramdam na ang Christmas rush sa Dinarayong Divisoria. At nakatutok si Dano Tingkongko. Masikip, maingay at matrafik ngayon sa Divisoria 2 linggo bago magpasko. Pero sa mga gustong makasulit sa pagbili, sadyang malakas ang hatak ng DB. Sina Sheila at Bel nga napagkasya ang 2,000 pesos na budget para may pangregalo sa kanilang Christmas party. Mga laruan para sa 20 bata, may natira pang pasalubong para sa anak. Ang mga laruan kasi at ibang pangregalo, 35 to 200 pesos. Wala pang tawad yan. Sa damit pambata, merong 50 pesos. Wholesale price. Mas mura kasi kapag marami kang bibilin, mas mura talaga. Dito pwede kang tumawa, di ba? Sa iba naman, fix na yung prices nila. Si Jackie at asawa niya, DB rin ang punta pero hindi pa para sa pamasko. Wala mo pang Pasko. Kailan mo plano mo bili noon? Pag nakuha ng 13-month pay. Wala pa eh. Uy, tagal-tagal pa eh. Pero kung halimbawa nakuha mo na yung 13th month pay mo, nasa magkano magiging budget mo? Pang syempre, Pamigay, ganyan. siguro, Alisin mo pagkain ha? alisin yung pagkain, pang pamigay lang. Mga pang-gift, siguro mga 7 kilo. Mula pang regalo hanggang palamutit, pambalot nandito na. Ang wrapper na 20 pesos for 5 pieces, lahat na ng klase. Pati paper bag na 10 to 15 pesos kada isa, depende sa laki. Kung peperahin na lang ang pangregalo, may mga angpaw na mula 1 peso sa laking kasya barya hanggang 3 for 100 para sa pinakamalaki. Kulang pa ba ang dekorasyon sa bahay? Pwede pa maghabol ng Christmas tree dito na 2,500 hanggang 5,000 pesos, depende sa laki. Tadta rin niya ng mga pasabit na 3 for 100 hanggang 600 pesos na pack of 12, depende sa budget. May mga taka rin na 100 hanggang 150 pesos, ikaw nang bahalang magpinta. Ang ibang palamuti na mula 150 to 400 pesos, pwede pang tawaran. Pinapaubos na kasi ng ilang nagtitinda. Ang bintahan kasi mababa na, bagsak na kasi sa dami-dami na nagtitinda at saka marami online. Ang mga kalakal namin may 250 na lang nga, may 200 na lang nga, basta may bibenta. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkongko, nakatutok 24 oras. Unang weekend ng Disyembre, sakit sa ulo agad ang bumungad sa mga motorista dahil sa naparalisang traffic sa Marcos Highway kagabi. Mula sa Antipolo City, nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav, matindi pa rin ba ang traffic? Ivan, biro ng ilang netizen, mukhang nagkasabay-sabay ang mga Christmas party nitong weekend. Kaya naman nagkabuhol-buhol ang traffic sa EDSA, pati na rin dito sa Marcos Highway. Kung hindi gapang walang galawan ang mga sasakyan kagabi sa Marcos Highway, Pamarikina at Antipolo. Merong inabot ng 3 oras galing pang Mandaluyong. Hanggang 5 oras ang kalbaryo ng iba. Muntik na raw silang magpamorningan sa daan. Yan ang aking mga kaibigan. Lakad na lang para ang ilang naipit, naglakad na lang. Tila napaaga nga raw ang alay lakad sa Antipolo. Naipon sa labas ng ilang mall ang mga commuter na naghihintay ng masasakyan. Nagkatuwaan na lang ang ilang netizen at inisip na mistulang higanteng Christmas lights ang ilaw ng mga nakatigil na sasakyan. Komento ng isang netizen, ang wala pang 30 minutong biyahe, naging triple. Dinaig pa raw ang pag-uwi sa Laguna. Sagot naman ng isa, naglakad na lang sila pero traffic pa rin dahil sa mga rider na nasa daanan ng tao.
Ang isa pa nga, sumakit na ang paa sa paglalakad. At biro ng isang netizen, sa haba ng traffic, nagkaroon na siya ng love life. Umabot ang pila ng mga sasakyan mula Cainta at Antipolo hanggang sa Marikina at Quezon City. Mismong si MMDA Swift Traffic Action Group Commander Bong Nebriha, kalahating oras daw naipit sa traffic, gayong 1 kilometro lang ang biyahe niya. Wala naman daw vehicular accidents at road reblocking kagabi, sabi ng MMDA. Sadyang marami lang sasakyan galing sa C5 at EDSA. Noong Biyernes nga, bumigat ang rush hour traffic sa EDSA. Ayon sa MMDA, pinalala pa ito ng mga naitalang 23 road crash incidents at 8 stalled vehicle incidents mula alas 2 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Lumuwag naman daw ang trapiko sa ibang bahagi ng EDSA bandang alas 8 ng gabi. Nakatutok na raw ang deployment ng traffic enforcers ng MMDA sa choke points at intersections sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Kanina maluwag na ang daloy ng trapiko sa Cainta Junction pa Marcos Highway. Sa eastbound lane ng Marcos Highway pa Antipolo, mabilis din ang biyahe kanina. Wala ring traffic paakyat ng Masinag. May kaunting pila sa U-turn slot pero hindi raw nagta-traffic. Sa westbound lane pa Katipunan, light to moderate ang trapiko. Ivan, kung dadaan naman kayo ngayon dito sa Marcos Highway, kahit medyo paulan-ulan ay maluwag pa rin ang daloy ng trapiko sa magkabilang lane. Ivan? Ingat, maraming salamat, Mav Gonzalez. Mahigit 3 milyong pasahero ang inaasahang babiyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong holiday season. At ayon po sa pamunuan ng PITX, posibleng maramdaman ang dagsa ng mga biyahero simula December 19 hanggang January 5. Tingin po nila hindi naman magkakasabay-sabay ang dagsa ng mga pasaherong magbabakasyon dahil meron pong long weekend pagtapos ng Pasko. Sa ngayon, available naman ang lahat ng biyahe pero marami na rin anilang nagpa-reserve ng bus ticket. At bukod naman sa supply ng mga bus at kaligtasan ng mga pasahero, nakamonitor din ang pamunuan sa hindi otorisadong pagtaas ng presyo ng mga ticket.